Good day, students! Ako nga po pala si Sir Lorenzo Neminofre, ang inyong grade 7 technical drawing teacher. At ngayon, tuturuan ko po kayo kung paano gumawa ng inyong project. Tara, simulan natin. Paano nga ba gumawa ng project katulad nito? Una, maghahanda muna tayo ng ilang mga gamit. Tulad ng A4, pencil Mongol number 1, at pencil Mongol number 2, at ang ating ruler. Bago tayo magsimula, tuturuan ko muna kayo kung paano gumamit ng isang ruler. Sa ating ruler, ay magsisimula tayo mismo dito sa ating 0 cm. Hindi tayo gagamit ng dulo ng ruler dahil mag-iiba ang sukat niya. Dadagdag ang kanyang sukat. Kaya magsisimula tayo dito sa mismong linya bilang 0 cm. Alamin din natin ang parte ng ating papel. Dito ay tinatawag nating upper part, lower part, left side, at right side. Minsan ay pagsasamahin natin mga salitang yun. Ito ay tinatawag nating upper left portion. Dito naman ay upper right portion. Lower left portion. Lower right portion. Una, gagamit tayo ng pencil Mongol number 1 at ruler. Sa paggawa ng borderline, ilagay natin ang 0 cm sa mismong dulo ng A4. Magsisimula tayo sa upper left portion kung saan ang 0 cm ko ay nakalagay sa dulo ng aking papel sa taas. Simula 0, ang margin ko ay 1 cm. So maglalagay ako ng marka gamit ng pencil Mongol number 1. Maglalagay ako ng horizontal na marka bilang tanda na ito ay 1 cm. Gagawin ko rin siya sa upper right portion. Ang sunod naman ay ang mga gilid, ang left side at right side. Ang sukat ng ating borderline sa left side at right side ay 0.5 cm. Paano nga ba ang sukat ng 0.5 cm? Dito sa upper left side, ay maglalagay tayo ng 0.5 cm. So, 0.5 cm ay dito sa katabi ng 0 at ang maliliit niyang linya. 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5. Maglalagay tayo ng horizontal na linya gamit pa rin ng pencil Mongol number 1. Ulitin ko ang prosesong ito dito rin sa lower left portion. Kagaya ng ginawa ko sa upper left portion at lower left portion, ganun din gagawin natin sa upper right portion at lower right portion, kung saan 0.5 ang ating sukat. Katulad ng sukat sa left side at right side, ang baba ay 0.5 cm. So, paano nga ba ang 0.5 cm sa baba? So, ilalagay ko ang 0 cm sa ilalim ng papel. At magbibilang din tayo ng 5 maliliit na guhit katabi ng 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5. At horizontal line ang gagawin ko. Ganun din gagawin ko sa right side. Ngayon ay nakagawa na tayo ng maliliit na marka bilang tanda ng ating mga sukat.
Kung di po natin makikita, so ito po yung sukat sa taas. Ito po yung sukat sa gilid. At ito po ang sukat sa ilalim. Sa paggawa ng ating border, gagamit tayo ng ruler at pencil Mongol number 2. Sa pagkapal ng ating border, didiinan natin ang ating ruler at didiinan din natin ang ating lapis. Iwasan mabutasan ang ating papel. Madiin sa ruler, madiin sa lapis. Isang linyahan lang at makagawa na tayo ng makapal na linya. Ganon din gawin natin sa tatlo pang sides. At meron na tayong makapal na border. Maglalagay tayo ng pangalan dito sa lower right portion. Paano malalaman na ito ang lower right portion? Panatilihin natin ang 1 cm ay nandito palagi sa taas or top. So, gagawa tayo ng pangalan dito po sa lower right portion. Sa paggawa ng pangalan, ang sukat ay 6 cm ang lapad at 4 cm ang taas. Una, gagamit muna tayo ng ruler. Magsisimula ang 0 cm dito sa right side ng ating border. Gamit ng pencil Mongol number 1, maglagay tayo ng vertical line dito sa 6 cm. Isa sa baba at isa ding marka sa taas bilang tanda ng ating 6 cm. Maglagay din tayo ng tanda para sa 4 cm kung saan lalagyan natin ng pangalan. So, paglalagay ng pangalan, lagyan natin ng marka o tanda sa tig-1 cm. 1, 2, 3, 4. Gawin natin siya sa isa pang side. 1, 2, 3, 4. At ngayon meron na tayong mga tanda or marks. So, kapalan natin siya gamit ng pencil Mongol number 2. Higpitan ulit ang gamit sa ruler. Ganon din sa pencil Mongol number 2. Para makapala magawa natin linya. At meron na tayong nilagyanan ng pangalan sa lower right side. Paano nga ba lagyan ng pangalan dito sa ating lalagyan ng pangalan? So, gagamit muna tayo ng pencil ng ruler at pencil Mongol number 1. Maglalagay muna tayo ng cap line at base line. Kung maalala natin, rule of stability of letters sa uppercase. So, ito po ang uppercase, cap line at baseline. Ano ang sukat ng cap line at baseline? So, ang sukat ng cap line ay 0.2. So, 1, 2. Maglagay tayo ng isang horizontal line at ang baseline ay 0.8. So, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gawin natin siya ng isa pang beses dito sa isang gilid.
0.2 para sa cap line, 0.8 para sa baseline. At gamit pa rin ng pencil Mongol number 1, gumawa tayo ng cap line, manipis na linya lang para sa cap line. Ganon din para sa baseline. Gamit ng pencil Mongol number 1. At meron na tayong cap line, meron na tayong baseline. Ulitin ang prosesong ito sa 3 pang beses. At meron na tayong lalagyan ng pangalan. So, isusulat natin dito sa 4 na to, una, ang pangalan ninyo, grade at section, date kung kailan nyo ipapasa ang inyong activity, pangalan ni Mr. Inoffer. Sa pagsulat ng inyong pangalan, ay susulatin po ninyo ang inyong apelyido, buong apelyido, sunod ay unang letra ng inyong pangalan, then middle initial. Halimbawa, kung ang pangalan mo ay Juan de la Cruz, Juan P. de la Cruz, so unahin po muna natin sulatin ang apelyido. Gamit ng pencil Mongol number 2, doon natin susulatan ang inyong pangalan. Siguraduhin na sa pagsusulat ng pangalan ay doon lang tayo sa cap line at baseline. Hindi tayo lalagpas sa cap line at baseline at hindi rin tayo liliit sa cap line at baseline. Ang unang letra ng unang pangalan ni Juan de la Cruz, letter J, at ang kanyang middle initial. Muli, apelyido, unang letra ng unang pangalan, kung maraming pangalan, ay isulat din ang unang letra ng unang mga pangalan at middle initial. Kung walang middle initial, walang isusulat na middle initial. Sunod na susulatin natin ay section. Paikliin ang section sa pagsusulat ng G7, ang pangalan ng bayani sa unang letra ng pangalan, at buong apelyido. G7 J. Rizal ay isang halimbawa lamang po, muli halimbawa po ng section. Susulat po ninyo ang inyong section. Sunod ay susulatin natin kung kailan isasubmit ang inyong output. Halimbawa, isasubmit ang inyong output ng July 28, 2025. So, unahin po muna natin ang araw, sunod ay buwan, huli ay taon. Panghuli ay sulat ang pangalan o apelyido ni Sir Inoffer. Sulatin ito ng Mr. Inoffer. At ganyan sulatin ang inyong pangalan, grade at section, araw kung kailan isasubmit ang inyong output,
at pangalan ni Mr. Inofre. At ganito po gumawa ng isang borderline. Isang maayos na borderline kasama ng inyong pangalan. Pagkatapos ay gumawa tayo ng division sa kaliwa at kanan, taas at baba. Ano ang magiging sukat nito? So gamit ng pencil Mongol number 1 at ruler, maghahati tayo sa kaliwa at kanan na ang sukat ay 14.3 cm. Paano ang 14.3 cm sa ruler ninyo? Magsisimula tayo sa border dito sa left side. Maglalagay tayo ng marka sa 14 at 3 linya pagkatapos ng 14 at doon ng 14.3. Maglalagay tayo ng isang vertical line, maliit na vertical line bilang palatandaan. Ganon din sa baba. 0, magsisimula tayo 0 dito sa borderline, 14.3 na marka. Hatiin na rin natin ang taas at baba. Na ang sukat ay 7.8. Simula taas, lalagay ko ang 0 sa ating border, 7.8. Isa sa left side at isa rin sa right side. Gamit ang pencil Mongol number 2, kakapalan natin ang division. Diinan maigi sa ruler at diinan din maigi sa lapis para makagawa ng maayos na division. Ganun din sa kaliwa, kanan, taas at higpitan sa ruler, diinan sa ruler, diinan din sa lapis, pero hindi naman makakabot. At meron na tayong 4 na sides para sa Gothic, Roman, Spanish script, text or Old English. So maghanap tayo ng 4 groups of letters sa inyong bahay. So gumupit ng mga packaging at idikit ito sa inyong A4. Pwedeng gumamit ng double-sided tape o ng glue kung alin ang mas maayos pong idikit sa inyong pong papel. Sa aking mga nagupit ay gagamit ako ng double-sided tape. Ulitin ko po, pwede din gumamit ng glue kung ano po ang maaari o maaari po sa inyo pong nilalagay. Dikitan natin siya ng maayos na hindi po siya natatanggal sa ating papel. Sa mga nagtatanong, anong klase po ang ididikit? So, pwede po ang iba't ibang brand ng pinag-inuman. Kung hindi pinag-inuman, pwede po ang bote ng shampoo, sachet ng shampoo, sachet ng sabon. Pwede rin po ang pakete ng kung ano-anong packaging, ng pagkain, ng inumin, ng chichirya. Basta po mapapakita po sa kanya ang Gothic, Roman, Spanish script, text or Old
English. Sa mga magtatanong po, pwede po ba ang naka-print tapos ididikit na lang po? Ang sagot ko po ay hindi po pwede ang mga print. Ito-print na lang tapos ilalagay po. Hindi po pwede po iyon. So mga packaging po ang hahanapin po natin. At ilalagay po natin siya bilang project. Pwede rin ang nilalaman ng mga magazine, mga pinaglumaang libro na hindi na magagamit, na pwedeng gupitin. Mga damit na kung saan may nakalagay na brand. At pwede nang gupitin. Pinaglumaang damit na pwede nang gupitin. Mga packaging ng bote. Pwede po. At ito po ang magiging project po natin ngayong araw. So meron tayong Gothic, Roman, Spanish script, text or old English. Ipasa ito sa tamang araw. Maraming salamat.